pinakamalaking patunay na siya ay kinalulugdan ng Ama sa langit. What are God's affirmations of Jesus? Ang tanong, anong patunay mo na may karapatan ka? Anong patunay mo na ikaw nga ay may hawak na katotohanan? After baptism, God in heaven affirmed Jesus. Matthew 3:16-17, nang bautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kay Jesus ipinakita ang bumabang Espiritu sa anyo ng kalapati. Hindi totoong kalapati, sa anyo ng kalapati. It's an affirmation by the Father to Jesus that God is delighted with Him and what He has been doing so far. At sa teksto ng nakasulat ay maaaring nadinig din ng marami, or at least ni John the Baptizer, ang tinig na nagmula sa langit. Isang pagpapatotoo at pagpapakilala kung sino si Jesus. God affirmed Jesus in the Transfiguration, even more dramatically. Matthew 17:1-6, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Ang itinuro si Jesus, hindi si Moses, hindi si Elijah, si Jesus. Sabi ng tinig, ito ang anak ko, kinalulugdan ko, sa kanya kayo makinig. And of course, as we celebrate today, God affirmed Jesus by the resurrection. Acts 4:10, si Jesucristo na inyong ipinako sa krus ay muling binuhay ng Diyos. Nabigo ang tangka ng mga religious leaders ng Israel, napatayin si Jesus at ilibing kasama niya ang kanyang mensahe. Sa pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan ay bumangon din kasama niya ang kanyang mensahe ng kaligtasan, kaligtasan mula sa mga pahirap ng relihiyon, kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan, kaligtasan mula sa mga pagdurusang gawa-gawa rin ng tao. And of course, God affirmed Jesus in the ascension. Na matapos ang ilang araw, si Jesus ay umakyat sa langit, kitang-kita ng mga maraming saksi. Acts 1:9, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. And God affirmed Jesus with the return in the Holy Spirit and as the Holy Spirit. So, yun ang nangyari kay Jesus na siya'y binuhay. Ano ngayon ang nangyari sa believers? John 14:16-19, sabi ni Jesus, bago pa mangyari itong pagdating ng Espiritong Banal, dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Hindi ko kayo iiwanang mga ulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon lamang, at hindi na ako makikita sa sanlibutan ito. Ngunit ako yung makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. So ipinangako ni Jesus, pag-alis ko, hindi kayo mauulila. Saglit lamang, hihilingin ko sa Ama na ipadalang Espiritu. Na yun ay parang ako na rin. Aalagaan ko kayo sa pag-aalaga sa inyo ng Espiritong Banal. At yun nga ay naganap. Acts 2:1-3. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecost. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin,
at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Wala na si Kristo sa lupa, nangungulila ang mga tagasunod ni Jesus. Ang ginagawa nila ay nagtitipon-tipon sila, nananalangin, humuhugot sila ng lakas mula sa isa't isa, at biglang nangyari ang naganap. Kapistahan noon ng Pentecost. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At naganap na, dumating ang Espiritu. The resurrection is the supreme stamp of approval and honor bestowed by God on Jesus. This is the singular moment in history that changed everything. And it gave birth to the Jesus Church. When Jesus was affirmed by heaven to be the Son of God, the Savior of the world. At dahil dumating ang Espiritu na ipinangako, at dahil si Jesus ay nabuhay na muli, at ngayon ay nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Ama, ano ang mangyayari sa atin na mga naniniwala? 1 Corinthians 15, mahalagang suriin natin kung anong epekto sa atin ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Malinaw na ang kwentong siya'y nabuhay, anong kahulugan nun sa atin? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So the church, right after the Lord went back to heaven, theologized and crystallized the meaning of the death and the resurrection of Jesus. Na ito ay kasama sa redemptive work of God, that Jesus would die in our place, that Jesus would live again in our place and in our behalf. So parang si Kristo yung champion natin. Di ba may mga champions? O maglalabanan si David and Goliath. Pag natalo si David, talo ang buong Israel. Pag nanalo si Goliath, panalo ang buong Philistine. So may champion. Sa paglalabanan ng champion, ang panalo ng champion mo o pagkatalo niya, yun din ang pagkatalo o pagkapanalo mo. Our champion won and lived again. Kaya sabi, dahil dyan, may buhay tayong walang hanggan. So inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Sinasabi kasi ng iba, ilusyon lang nila yung pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, guni-guni. Kaya pinapaliwanag ditong mabuti, nagpakita siya kay Pedro, nagpakita siya sa 12, pagkatapos sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Kung bakit hindi inireport nito, nagsusulat na ito, na unang nagpakita sa mga babae at kay Maria Magdalena, ewan ko sa kanila. Pero talagang sa babae unang nagpakita ang Panginoon, alam natin yun. Pero ngayon, wala dito sa report. Kaya dapat binabasa mo yung buong report sa iba't ibang libro, sa iba't ibang chapter. Sa katunayan, kung merong dapat mag-preach ng resurrection ni Jesus on Resurrection Sundays, dapat puro babae. Kasi sa babae siya unang nagpakita at babae ang unang nag-preach ng resurrection. Pero alam niyo naman, the last 2,000 years, masyadong male-dominated ang religion. Pati tuloy yung mga tunay na role ng mga babae na ilalagay sa isang tabi dahil yung mga lalaking nangunguna, laging ginigilid-gilid, nilalagay sa mga sulok-sulok ang mga kababaihan. Sa pagpapatuloy nitong binabasa, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na rin ang ilan. Bakit sinasabi ni Paul ito? So niya, alam nyo hanggang ngayon, while I'm writing this, marami pang living witnesses. Nakita nila ang risen Jesus. Kung meron kayong pag-aalinlangan, meron kayong tanong, puntahan nyo, buhay pa ang iba. Although, sa katandaan ng iba, ay umuna na sa atin. At nagpakita rin siya kay Santiago, meaning James, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Bakit nagpakita si Jesus kay Pablo? Hindi naman siya kasama sa original 12. Tapos na ang lahat ng pagtuturo sa mga 12. Bakit nagpakita pang muli kay Pablo? When Jesus was already ascended to heaven. Kaya hindi na physical ang pagpapakita niya kay Pablo. Maaaring dahil sa period na yon in the church history, inaagaw na ng mga Judaizers ang Christianity. Pinipilit na ng mga conservative Jews who had become Christians na gawin Jew uli ang bagong-bagong silang na
pagkakaunawa sa Diyos yung Kristyanidad. Pinipilit na lang yung Hudyo ang mga Kristiyano. Kaya si Paul ang pinakamatapang at pinakamalinaw magturo against the rejudaizing of Christianity. Maaring kaya nagpakita sa kanya, may nagaganap na sa church, ang aga-aga pa lang, nagbabackslide na sila into Judaism. Nagwawagi yung mga Judaizers sa Jerusalem at gusto nilang gapiin ang mga Gentile believers and turn them into Jews. Kaya si Pablo ang pinakamalinaw ang pagtuturo laban sa movement na ito to Judaize the Christians. Sa pagpapatuloy, verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Bakit kumakalat ang balita na hindi mabubuhay ang mga mananampalataya? Kasi alam niyo yung mga Sadducees, isang sekta ng Judaism, hindi sila naniniwala sa life after death. Hindi sila naniniwala sa eternal life. At eto, pumapasok na sa mga Kristiyano mismo ang mga huwad na katuruan na ito, mga fake news. Kaya agad-agad sumulat itong concern na si Paul. Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Sa inyo, kung totoong hindi mabubuhay ang mga mananampalataya, edi hindi rin nabuhay si Kristo. And the obvious argument is, nabuhay si Kristo, therefore mabubuhay ang mga mananampalataya. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng ating pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Sayang ang pag-aayos natin, sayang ang pagpunta sa church kung hindi binuhay si Jesus, dahil mamamatay ka rin lang pala, so wag na lang. Pero dahil binuhay si Jesus, hindi sayang. Hindi sayang ang paninindigan, ang pagpapagod, ang pagbibigay sa gawain, at ang pagpapakabait, kasi buhay si Jesus. Hindi lamang yan, lilitaw pa kung hindi binuhay si Jesus, na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay mapapahamak or napahamak. Yun ang mangyayari kung hindi talaga binuhay si Jesus. So, sumunod lang pala sila sa patay, namatay sila, di patay-patay lahat. Sayang. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi ko, ang effect sa inyo ni Jesus ay pang dito lang sa earthly life, kawawa tayong lahat. Biruin mo naman, nagsaserve tayo, nag-uubos tayo ng panahon sa pagsamba, sa paglilingkod, nagbibigay tayo ng ating time, talent, treasure, tinitimpi natin ang mga gusto nating gawing mali, nagpapakabait at nagpapakabuti tayo. Pagkatapos hindi naman pala binuhay si Jesus, hindi, sayang lang ang lahat. But the argument goes backwards, na dahil si Jesus ay binuhay, walang sayang sa mga ginagawa natin para sa pagpapalawig, pagpalaganap, pagpapalago ng kaharian ni Jesus. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay. At ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay at mga mamamatay pa. So hindi kawawa ang mga believers, hindi lugi, hindi napahamak ang mga sumakabilang buhay na noon pa nagdananalig kay Jesus. May kabuluhan ng pananampalataya, mayroong kabuluhan ng pangangaral sa pangalan ni Kristo dahil mabubuhay muli ang mga mananampalataya. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, meaning Adam, gayon naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, meaning Jesus. So ang usapin na dito ni Paul is racial. The whole human race fell because their champion Adam fell. But in Jesus, the new champion of the people, humanity will rise again. Sapagkat kung paano namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Binaligtad ni Jesus ang tree of temptation, the tree of sin, sa garden. May tree sa garden, dahil sa tree na yan, nagkaroon ng fall, nagkaroon ng sin, nagkaroon ng damnation. Binaligtad ni Jesus yon, ginawa ni Jesus na tree of life, yung tree of sin and temptation. John 15:5, I am the vine,
Hindi baging yan, puno ang mas magandang pananagalog dyan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kita nyo kung paano biniligtad ni Jesus yung tree of temptation. Na pag kumain ka ng prutas doon, ikay mapapahamak. Ngayon, ginawa ni Jesus, sabi niya, ako na ang puno. At hindi lang kayo pumipitas-pitas, kayo na ang sanga. At hindi kayo pipitas ng prutas lang, kayo mismo ang mamumunga ng prutas. At ang pipitas ng inyong bunga, ang makikinig sa inyong aral, ang sasama sa inyong pag-akay, ang tatanggap na inyong mga pagtuturo at pagmamahal, sila ay mabibiyayaan din. Dahil hindi na lang kayo ngayon eater and recipient of the fruit, kayo na mismo ang bearer of the fruit for many. Can you see the reversal of the failure that happened in the life of Adam and Eve? Now this is reversed in Jesus. Binaligtad ni Jesus ang ginawa ni Adan. Si Adan ay nabigo, si Jesus ay nagtagumpay. At binaligtad ni Jesus ang nangyari kay Adan. Si Adan ay namatay, si Jesus ay nabuhay. Sa pagpapatuloy ng Corinthians, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Yan ang laging tanong ng marami. Pastor, pag nasa heaven na po ba tayo, anong pagkain araw-araw? Baka yun naman ang iyon, boring for eternity. Ano po kaya ang isusot ko? At yung tanong nila kay Jesus, yung naging maraming asawa dito sa lupa, sino ang asawa nila sa langit? Ang ginagawa kasi ng mga tao, inililipat lang yung buhay dito, doon sa kabilang buhay na parang everything is the same, napalitan lang yung paligid. No. Hindi dapat pinoproblema yung mga problemang yan. May mga katawan, panglangit, at mayroon namang panlupa. So yung katawan natin yan, panglupa lang yan. Nag-aalala pa yung iba, paano po yung mga implants ko? Madadala ko po kaya yun sa eternity? O pag namatay po ba ako, babalik ako sa dating itsura ko bago ako nag-botox? Mga pinoproblema ng mga tao yan. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Ano man ang kahulugan nun, hindi binusisi. Pero isa lang ang napakalaking overriding message. Iba ka na pag bunyuhay kang muli matapos ang kamatayan ng iyong katawan. Huwag ka nang mag-alala na baka maiwan ang mga implant. Baka matanggal ang mga ikinabit mo pa naman ng mga dekorasyon sa iyong katawan dahil hindi na ganyan. Hindi man ganyan. Hindi man binusisi ang description. Isa lang ang nakakatiyak tayo. Yung inilibing na mahina, babangong malakas. Yung walang dangal ng inilibing, pilipilipit ang katawan, nangayayat, nagkasakit, nahirapan, mutilated, sometimes murdered by other people, marangal ang pagbangon. Yun ang magiging pagkakaiba. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang espiritual. So hindi yung katawan mo na yan na physical ang dadalhin mo sa kabilang buhay. Yung iyong spiritual body, which right now, nobody has any idea of kung ano yon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, si Jesus, ay espiritong nagbibigay buhay. So kung ang unang Adan ay binigyan ng buhay, itong huling Adan ay siya ang nagbibigay ng buhay. Ngunit, hindi nauna ang espiritual. Ang physical muna, bago ang espiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, si Jesus, ay mula sa langit. At kung siya nanggaling, doon siya uuwi, at doon niya tayo ipinaghahanda ng ating tahanan at makakapiling natin siya at ang Ama forever. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit
ay katulad ng nagmula sa langit. So mula nung pinanaligan mo si Jesus, pinapasok mo siya sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong espiritu, nakiisa ka sa Kanya, naging dalawang tao ka na. Yung tao na galing sa lupa at yung tao na galing sa langit. At pag namatay ka, ang mamamatay ay yung galing sa lupa at yung galing sa langit ang mabubuhay na muli at siya ang babalik sa Diyos. Kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Hindi pwedeng ikaw na ikaw yung babangon. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. May dalawang pagtingin sa application ng katuruan na ito. Yung one corporate, one time, big time raising of all the dead, at meron din namang individual. Kailan ka binubuhay na muli? Pag ba namatay ka, maghihintay ka pa na ang lahat ay mamatay at sabay-sabay buhayin? O pagkamatay mo, individually ay binubuhay ka ng muli? Parehong tantalizing and promising ang alinman sa readings na yon. But there is only one thing clear. Basta't namatay ka na kay Jesus ka, bubuhayin kang muli. Sabi ng iba, paano naman po kung pagkamatay ay yung pala, hihintayin ko pa yung pagbangon ng lahat ng sabay-sabay na namatay? Di, ang tagal-tagal naman po noon. Patay ka na nga, ba't ka matatagalan? Ikaw ba pag natulog, tapos 8 hours kang natulog, habang natutulog ka ba, sabi mo, ang tagal naman, tulog pa ako, tulog pa ako, kailan kaya ako gigising? Di ba pag gising mo sa umaga, ay, akala ko kapipikit ko pa lang, umaga na pala, sarap ng tulog ko. Di ganun din yun kung sakaling sabay-sabay pala ang pagbangon at natulog ka dyan ng 1,000 taon, hindi mo naman alam dahil tulog ka. Isang reading yun kasi hindi talaga kinlarify. But I really love the second reading. Na individually, when you die, you are raised from your death by God. Kaya si Stephen, nung siya'y binabato, hindi pa nga siya namamatay, nakita na niya si Jesus, sabi niya, Jesus, receive my spirit. So pagkalagot ang kanyang hininga, nandun na siya kay Jesus. Napakasarap isipin. At napakaraming verses na nagpapatunay na yun ang mas tumpak at mas magandang kahulugan. Kasi sabi sa John 5:24, when you believe in Christ, you are moved from death to life. You will no longer die. At ang kausap siyempre, yung espiritu mo, hindi yung katawan mo, because that body will die. Pero sabi sa spirit mo, you will not die. In fact, kung mahirap ang buhay, mabuti pa nga ay mamatay na yung katawan para yung espiritu mo makalaya na at mapunta ka na kay Jesus. Ay naku, kahit kung mahirap dito, saka na lang. Mas gusto ko pa rin dito. Which is natural, because this is the only life we know. Kaya kahit na pupunta ka na sa Diyos pagkamatay, to die is gain, pero gusto mo pang mag-to live is Christ. Because you don't know any other life at this moment, so you will cling to this kind of life as long as you can. And I think that is a God-given desire to live, because to live is to enjoy God's blessings. At sabi pa, pagpapatuloy, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? At ang sagot, wala. Inalis ni Jesus ang kamandag.
Kung merong ahas na tumutok-sok kila Adan at Eva, may kamandag siya, pinalitan na ni Jesus ang puno at siya na yung nandun. Kaya nga inihalin tulad siya doon sa ahas ni Moses na siya ngayon ang nandun sa tree. Nung panahon ni Moses, pag tinuklaw ka ng ahas number 1, titingin ka doon sa bronze ahas number 2 at ikaw ay gagaling at mabubuhay. At ngayon, tinutuklaw-tuklaw tayo ng ahas number 1 pero titingin ka sa ahas number 2, si Jesus, at tayo ay mabubuhay na muli. Hindi ko mo ahas bad. Remember, Diyos din ang lumikha ng ahas. At kahit si Jesus tinatawag na lion, kumisan ginagamit yan for Satan, pero ginagamit yan kay Jesus, Lion of Judah. So okay, natatakot sa mga words sa ahas, lion. Pag in-apply lalo kay Jesus, maganda ang meaning nun. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So sabi, alam nyo kung bakit kayo mamamatay? Dahil sa kautusan. Kasi hindi niya nasusunod. Pero dahil tinanggal ni Jesus ang kautusan, tinupad niya ang lahat ng requirement nito in our behalf, at tinanggal na niya ang talab nito sa atin, hindi ka na mamamatay kasi wala nang kautusan eh. Yun ang ginawa ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagtagumpayan ni Jesus ang kautusan. Akala ng iba, pag sinabing binigyan ka na ni Jesus ng tagumpay laban sa kasalanan, ibig sabihin ay hindi ka na magkakasala, lagi kang mananalo, lahat ng temptation talo mo, lahat ng mabuti lang ang gagawin mo, hindi ka nagagawa ng mali. Tapos sa totoong buhay, alam nyo namang hindi yun na nangyayari. Kahit na Kristiyano ka, dasal ka ng dasal, serve ka ng serve, talagang natutokso ka pa rin pamisa-misa, nadadapa ka, nagkakamali ka. So lahat tuloy ng mga tao sabi ko, failure ako, kawawa naman ako, baka parusahan na naman ako ng Diyos. Kasi mali ang pagkaunawa natin doon sa tayo'y nagtagumpay na laban sa kasalanan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Ibig sabihin, in the legal courtroom of God, hindi ka na magkakasala kasi tinanggal na yung law. Bakit ka magiging lawbreaker kung wala ng law? Hindi ka magiging perfect in your action. You are made perfect by your incapacity to commit sin because there is no more law that makes you sinful. At yun ang lalim ng kahulugan ng napagtagumpayan ang kasalanan. Yung iba kasi, born again ka na, Christian ka na, hindi ka na magkakasala. Mawawala na ang desire mo maglasing, magfigarilyo, mawawala na yung mga selfishness mo, mawawala na yung mga lust at kung ano-ano mo pa. Tapos alam mo naman sa totoong buhay, hindi naman, nandun pa rin. So you feel guilty for something you should not feel guilty about because you are taught wrongly and you think wrongly about what it means to be victorious over sin. Our victory over sin is not what we do or don't do. It is what Jesus had done. And when you believe in Jesus, what He has done applies to you. You become the beneficiary of His death and resurrection. That's why you are victorious over sin, not because you are sinless, but because Jesus and His blood makes you clean. Romans 8, 1-2. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ito kasing si Paul, pag nagdi-discuss, mahirap sundan yung grammar niya eh. Pero isa lang ibig sabihin niya, hindi na kayo uusigin pa kasi pinalaya na kayo ni Jesus. Yung dating spirit of the law that applied to you, therefore you are condemned, is now replaced with the spirit of love of God through Jesus. So there is now no more condemnation for those who believe in Jesus, although in actual life, marami ka pa rin mga kabalbalan dyan at mga pagkakadapa at pagkakamali-mali. Pag nilitis ka ng Diyos, hindi yun ang ilalagay na Exhibit A para ka pa walang sala. Ang ilalagay na Exhibit A ay ang kamatayan ni Jesus at ang pagkabuhay niyang muli. Therefore, covered ka. Yun ang sinasabing saved by faith. So, dahil dyan, alam natin ang nangyari kay Jesus. Alam natin ang nangyari sa mga believer. So, ano ngayong dapat mangyari sa pamamagitan natin? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Huwag kayong matinag ng prospect of death. Huwag kayong matinag sa prospect of death which is your own or the death of your loved ones, because all believers will just reunite with Jesus.
Huwag kayong matinag sa mga takot na ibibigay ng buhay. Huwag kayong matinag sa mga momentary failures that sometimes happen in your own life. Because it is not your personal victory that will see you through the courtroom of God, but it is the victory of Jesus. Kaya pwede kang panatag, pwede kang pahinga, pwede kang relaxed. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang conclusion. Okay, nabuhay si Jesus na muli. Bubuhayin ka rin. Hindi ka napaparusahan. Tumanggap ka na kutakot-takot ang pagpapala. O ano ngayon ang gagawin mo? Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At ang paglilingkod na yan, bagamat maraming anyo, pinakamahalaga ito. Sabihin mo sa bawat taong kaya mong marating that the perfect work of Jesus, when applied to him or to her, will make him or her perfect in the eyes of God, not because he or she is perfect, but because Jesus can make you perfect in the eyes of God. Sabihin mo sa mga tao, Jesus is our Savior. Jesus is alive. And so you can live again. Yun ang pinakamahalagang paglilingkod. Maraming iba't ibang uri at anyo ang paglilingkod. Pero hindi lahat pwede sa choir, hindi lahat pwede sa teaching, hindi lahat pwede sa preaching, pero lahat tayo pwede magkwento sa ating mga nararating. Alam mo, yung mga paghihirap mo sa buhay, pagtitiis, para ka lang pumunta sa langit. Sinagot na yan ni Jesus. Manalig ka sa Kanya, pasakop ka sa Kanya, papasukin mo siya sa iyong buhay, at wala ka nang dapat alalahanin pag namatay. Kasi yung kamatayan niya ang ibibilang na kamatayan mo. At ang pagkabuhay niya muli ang pagkabuhay mo. So spread the news. This is the good news. That you need not suffer because you are imperfect. Because Jesus already suffered for you and won for you. Kaya natin sabihin lahat yan sa iba-ibang language. Hindi mo kailangan maging eloquent or speaker. Hindi mo kailangan magsalita sa libu-libong tao. Kung may 3 kang kakilala, sabihan mo. But lahat dapat marating. Sabi, magsikap kayo. Tumanggap kayo ng pagpapala. Dapat huwag nyo suluhin. Kailangan ipasa nyo yan. At kung hindi ikaw ang preacher, hindi ikaw ang teacher, gumawa ka ng paraan para mo siya matulungan, mapagaan mo yung ginagawa niya, ikaw ang gumawa ng pwedeng iba para makakonsentrate siya sa pagpipreach. Kung merong mga tao na ang trabaho nila ay ganito, tumugtog, hindi ka nakakatugtog, di pwede ka namang maglinis-linis ng mga gitara dyan, mag-assemble ng mga gamit, mag-maintain yan, tulong mo rin yon. Pag tumugtog siya, kabilang ka rin na tumugtog kasi kasama ka sa pag-aayos ng mga pangtugtog. Teamwork yan. Pero ang sabi, alam nyo, ang laki ng pagpapalang tinanggap nyo. Dapat magsikap kayo. Hindi para bayaran ng Diyos, kundi para marami pa ring tumanggap ng pagpapala na tinanggap nyo na. At sa inyong paglilingkod, sa inyong pagsisikap, sila man ay mararating ng balitang ito. Tulong-tulungan. So huwag nang matakot sa physical death. At kung tayo ay nakaranas mamatayan ng mahal sa buhay, huwag na magluksa. Nasa Panginoon, namimiss natin, natural, pero surrender to God. People that God already called to go home. Para lumuwag ang iyong dibdib. At para din makakonsentrate ka on going on with your life, to make the most out of whatever is left in your earthly life. Rejoice, because Jesus lives. And because Jesus lives, we are alive. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my words and believes him who sent me has crossed over from death to life. Sino man ang makarinig ng aking mga pangaral at nananalig sa amang nagsugo sa akin ay tumawid na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi na niya mararanasang mamatay. Yung katawan mamamatay pero yung espiritu hindi na. Can you imagine this? Jesus said, whoever hears will have eternal life. Tayo ang magsasalita para makarinig sila. Kayo ang magsasabi sa inyong mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kasi kayo ang may access. Bahay nyo ang bubuksan nyo para magkaroon ng mga Bible study, ng mga sambahay, para yung mga kapitbahay nyo at mga kamag-anak na malapit doon, na hindi nyo madala-dala sa church, doon na lang pupunta sa bahay nyo, non-threatening, non-religious yung situation, they can come. Yun ang ating pananagutan. How can they hear without a preacher?
At tayo yung preacher. At kung hindi ikaw yung actual technical preacher, you open your home, call a preacher or a teacher, and they will preach to your loved ones, to your friends, and through the preaching of this specific specialist, if you like to call that, you're also part of it because you're part of the team. Gaano karami pa sa mga mahal niyo sa buhay ang hindi pa nababalitaan, pwede naman pala silang hindi na parusahan sa kanilang mga kasalanan, hindi na sila husgahan pag namatay, kasi manalig sila kay Jesus, isuko nila ang kanilang buhay kay Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Gaano kahirap sabihin yun para pagkaitan natin ang marami nating kilala na hindi naman natin kinikibo. Kung minsan nasa eroplano ka, ilang oras ka nakaupo doon, yung bang katabi mo kahit 3 sentences na sharean mo na. Minsan nasa traffic ka, ang tagal-tagal, hindi ba ang gandang opportunity? Pero hindi mo kailangan may mic, tapos may buslo ka na ikot-ikot, hihingan pa ng donation yung mga tao doon, kaya ayaw tuloy makinig. But you have a mission. Every heart that has Jesus is a missionary. Every heart that doesn't have Jesus is a mission field. And there are many, many mission fields that only you can go to kasi kayo lang yung may access. So sabihin iba, bakit kaya nabubuhay pa ako? Namatay na yung mahal ko sa buhay, tapos ako buhay pa. Kasi may assignment ka pa. Do your assignment. Magdala ka pa ng maraming tao sa paanan ni Jesus. Turuan sila ng Jesusness. Hindi yung tuturuan mo sila, dadali mo sa isang religion, tapos kutakot-takot ang mga pahirap na naman ang gagawin sa kanila sa loob ng church na yun. Walang katapos ang mga donasyon, walang katapos ang do's and don'ts. Iko-condemn na naman sila every step of the way. Ba't pa nagka-Jesus? So si Jesus lang dapat ang dinadala, hindi yung mga religious regulations. The love of Jesus, the love of God through Jesus. That is why we are all still alive. We are missionaries. We celebrate the rising of the Lord from the dead. How about your loved ones? Will they rise from the dead? Kailangan nating seryosohin ang soul winning. We should go back to old-fashioned soul winning. Zealous, energetic, loving, concerned sharing of Jesus with everyone. Hear the Word of God, declare the Word of God, and that is how you celebrate the resurrection. Jesus already resurrected. We believers will resurrect. But how about those that have not heard of the good news yet? They too must resurrect. And their hearing depends on your speaking to them. Panginoon, turuan niyo po kami na hindi lang ipagpasalamat, ipagdiwang ang pagkabuhay na muli ng iyong anak na si Jesus, kundi ito'y bigyan ng practical na misyon sa aming buhay, na ipamalita, ibahagi sa marami, at nang sa gayon, lalong lumaganap ang paghahari mo, Ama, dito sa lupa, sa pamamagitan ng mga pusong isinusuko sa iyo, sa pamamagitan ng mga buhay na iniaalay sa iyo. Pagbulay-bulayan natin ito, habang ipinagdiriwang natin ang kahulugan that Jesus rose from the dead. Katotohanan na si Jesus ay binuhay ng Diyos at binigyan sila ng napakahalagang misyon to tell the disciples, and in other words, to tell the world that God raised Jesus from the dead. Ephesians 4:8, as the scriptures say, when he went up to the highest place, he led away many prisoners and gave gifts to people. Na nang si Jesus ay umakyat sa kataas-taasan, may sinama siya, may iniakyat siya na mga dating mga nakakulong na kanyang pinalaya, at siya'y nagbigay ng maraming mga regalo sa mga tao. The resurrection of Mary Magdalene. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y mahiwaga, makapangyarihan, kagilagilalas. At ngayon nawa ay kami ay matapunan ng inyong liwanag
at kami man ay makaunawa higit pa ng marami mga bagay na kapakipakinabang sa amin. Kayo po ang mangaral, mangusap, magpatalino, magpagaling sa amin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, dalangin may kalakip na pasalamat ang mga ito. The resurrection of Mary Magdalene. Mark 16:1-2. After the Sabbath, Mary Magdalene, Salome, and Mary the mother of James bought some spices to put on Jesus' body. Very early on Sunday morning, just as the sun was coming up, they went to the tomb. Pamilyar na tayo sa kwentong ito. Pero ano pa ang dapat hukayin sa lalim ng hiwaga ng mga naganap? So we see that the women went to minister to the dead body. Dali-dali, apurahan na inilibing si Jesus dahil nagsisimula na ang Sabbath. Pag dumidilim na sa Biyernes ay Sabbath na. So walang nakapaglinis ng kanyang katawan, walang nakapaglagay ng mga kailangang mga spices doon, mga preservatives at mga panglinis. At kinabukasan maghapon ay Sabbath, walang pwedeng gumawa. Kaya kinalingguhan pa ng umagang-umaga, pumunta na ang mga babaeng ito upang gawin ang hindi nagawa bago inilibing si Jesus. Mark 16:3. On their way, they were asking one another, "Who will roll the stone away from the entrance for us?" Mga babae tayo, mga hindi tayo maskulada. Ang laki-laki ng batong nakatakip sa bunganga ng munting yungib na libingan ni Jesus. Sino kaya ang ating magiging hero? Sino ating magiging champion na magbubukas ng libingan? Sapagkat kung imagine natin ang itsura ng libingan ito, ito'y nasa gilid ng isang bundok, ito'y parang kuweba na may takip na bato. At ang batong ito'y napapagulong pabalik at pabukas kasi pwede maglibing pa uli doon, maluwag-luwag pag may bagong namatay. Pero kailangan malalaking mga tao ang magbubuhat nito at magpapagulong dahil mabigat. At ang mga babae nag-iisip, sino kaya ang magbubukas para sa atin? The women knew about the huge stone cover. They knew about the problem, but went anyway. Yun ang kagilagilalas. Alam nilang may problema, malaki ang bato, mabigat, pero hindi yun napigil para sila magdalawang loob. Sila ay tumuloy kahit meron silang alam na problema. Mark 16:4, but when they looked, they saw that the stone had already been rolled away. And it was a huge stone. So pagtingin nila, bukas na ang libingan. Napagulong na, nabuksan na ang takip ng libingang ito. So kailangan maintindihan natin ang libingan nung araw, hinuhukay sa mga gilid ng bundok, hindi yung mga parang nicho natin nung araw. At hindi rin na nicho natin ngayon o inilulubog sa lupa. Nandun sila sa maliliit na parang mga yungib na ganyan. So the problem was already solved for them. What they could do, they did. Naghanda sila ng spices, naglakad sila para pumunta sila sa pupuntahan. Kaya nila yon, ginawa nila. But what they could not do, they did not allow to stop them. What they could not do was done for them. At mahalagang policy ito sa buhay, gawin mo ang kaya mo, yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Pero yung kaya mo, huwag mo ipasa Diyos yun. Kailangan gawin mo yun. Hindi naman sila nagpabuhat sa mga anghel para makarating doon eh. Ginawa nila ang kaya nila at sa dulo ng kanilang kakayanan, doon nagsisimula ang kapangyarihan at himala ng Diyos. Mark 16:5, the women went into the tomb, and on the right side they saw a young man in a white robe sitting there. They were alarmed. So you can imagine that they lighted up probably a little lamp and got into the tomb. Sa kadiliman ng gabi, pumasok sila sa kuwebang ito, sa libingang ito. At nagulat sila, pagpasok nila sa kanang bahagi, meron dong isang batang lalaki, kabataang lalaking nakaputi, puting-puti ang kanyang kasuotan. Mark 16:6, the man said, "Don't be alarmed, don't be afraid. You are looking for Jesus from Nazareth, who was nailed to a cross." Nilinaw ng anghel kung sino ang hinahanap
At naging malinaw din sa ating lahat ngayon na ang pinasok nilang libingan ay tama, yung libingan ni Jesus. Hindi ibang libingan, talagang yon, dahil in-identify na anghel kung sino ang dating naroon na ngayon ay hinahanap ng mga babae. It was a clear identification of the former occupant of the cave tomb. Mark 16:6, God has raised him to life and he isn't here. You can see the place where they put his body. Wala dito ang hinahanap nyo. Si Jesus sa taga Nazareth, binuhay siya ng Diyos. Hayan, tingnan nyo, ang pinaghigaan ng kanyang bangkay, wala na si John. At alam natin, naiwan doon yung tela na nakabalot sa bangkay, at yung tela ay nakalupipat, nakaikot pa na parang may laman, pero nawala yung laman, at umuho siya na parang lobong na wala ng hangin. Hindi pinagpilas-pilas, hindi sinira para lumabas yung laman, lumusot sa telang yon. Kaya nandun pa yung tela. Sa katunayan, inabutan yun nila Pedro nung humabol sila doon matapos silang masabihan nila Maria Magdalena ng naganap. Ang nakaraan, balikan natin konti. John 19:1-4. Pilate gave orders for Jesus to be beaten with a whip. Isinakdal ng mga religious leaders si Jesus. Humihingi sila kay Pilate, the Roman governor, ng death sentence because only the Roman governor could give it because they were under the rule of Rome. If Israel had been independent, the temple could give the death sentence. But not now that there's a Roman law over them, they needed the governor to authorize crucifixion. So ang ginawa ni Pilato, palibhas at hindi siya naniniwala na guilty si Jesus, ipinabugbog niya para lang niya bigyan ng kasiyahan yung mga bloodthirsty religious leaders. The soldiers made a crown out of thorn branches and put it on Jesus. Then they put a purple robe on him. They came up to him and said, "Hey, you, King of the Jews!" They also hit him with their fists. So binugbog si Jesus, kinoronahan ng tinik dahil ang sakdal sa kanya ng mga pare, kiniklaim niya na siyang aming king. So ngayon, siya ay nililibak, binibihisan bilang king, sinuotan ng koronang tinik, nilagyan ng robe, at pagkatapos, sinusuntok nila, binubugbog nila si Jesus. Once again, Pilate went out. This time he said, "I will have Jesus brought out to you again. Then you can see for yourselves that I have not found him guilty." Pilate was a politician. He did not want to upset the crowd because if there's a riot, it would reach Rome and he might be removed from office. It was important to keep the people peaceful, and Israel was one of the most troublesome countries to rule as far as the Roman Empire was concerned. It was a hot spot. Lagi kang nanganganib pagka nagro-rule ka as a Roman delegate of the government in this part of the world. So hati si Pilate. Alam niyang walang kasalanan si Jesus that merited the death sentence, pero yun ang hinihingi ng mga religious leaders who influence the people. So ang ginawa ni Pilate, ipinabugbog niya, hoping religious naman sila. Pagka siguro nakita nilang binugbog tong kawawang taong ito na wala namang ginawa kundi magpagaling ng mga may sakit, kundi magpakain ng mga gutom, kundi magmahal sa kapwa. Pag nakita nilang binugbog, baka naman maawa na sila at tigilan na nila ang demandang ito. Inaasahan ni Pilate na disente yung mga religious leaders. By Roman law, Jesus was not found guilty. But Pilate had him tortured anyway to please the Jews, to make the Jews take pity perhaps on Jesus, because the sight of blood softens a soft heart. But remember this, the sight of blood hardens a hard heart. Kaya yung mga talaga mahilig mambugbog, yung talaga mga matitigas ang puso, pag nakita niyan duguan ka na at nag-iiyak ka pa, lalo kang bubugbogin kasi ginaganahan. Yung hindi maawain, ginaganahan pag lalo ka nagmumukhang kawawa. John 19:5-6. Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said, "Here is the man." When the chief priest and the temple police saw him, they yelled, "Nail him to a cross! Nail him to a cross!" Hindi sila naawa
lalo silang ginanahan na hingin ang death sentence. So instead of taking pity, the chief priests are emboldened to ask for more blood, for death, in fact. Pilate told them, "You take him and nail him to a cross. I don't find him guilty of anything." The politician in Pilate took the upper hand. Kesa magrayot, sino naman man itong isang gusto nilang patayin, sige, patayin nyo. But as far as I'm concerned, as far as the law of Rome is concerned, he doesn't deserve death. So you see here, secular law does not make Jesus guilty. It is the religious law of Israel that killed Jesus. The crowd replied, "He claimed to be the Son of God. Our Jewish law says that he must be put to death." Nakita niyo yung ginagawa ng law na yan? Even Jesus was put to death by that law. When you abide by this law, you are killed every day by so many laws, and you die many forms of deaths. Jewish and religious law makes Jesus guilty and mandates death. Balik sa kwento, sa kuweba, sa libingan. Mark 16:7-8. Now go and tell his disciples, and especially Peter, that he will go ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you. When the women ran from the tomb, they were confused and shaking all over. They were too afraid to tell anyone what had happened. But of course, obviously and logically, they broke the story soon after the initial shock and fear. Then the disciples got to hear about it. Peter and another younger disciple ran to the tomb. Nauna yung younger person but did not go in and waited for Peter. And Peter, when he got there, got into the tomb. Sumunod yung younger disciple, and they found the cloth, the burial cloth there, and they believed that Jesus resurrected from the dead. Pero hindi naman para reviewin pa natin ngayon yung kwentong alam na natin mula pagkabata. Ang mahalaga, unawain ang mga malalalim na kahulugan ng naganap. Maraming kahulugan. At isa ang bibigyan natin ng diin sa oras na ito. The resurrection of Jesus was first revealed to women. It was first known by women, and it was first preached by women. Sa katunayan nga, dahil sa katotohanan ito, dapat tuwing merong Resurrection Sunday celebration, ang preacher, mga women. Kasi yung ang unang-una nag-preach yan, isang babae, si Maria Magdalena, at ang kanyang mga kasamahang babae. This is the obvious will and the agenda of Jesus, that the most important news in Christendom, that the most important news in all of humanity, in all of history, that God raised Jesus from the dead as a pleasing and perfect sacrifice for sin. The most important news came out of the mouths of women. But soon, the emerging, growing Christian church would silence women again, as they were silenced by Israel before Jesus was born. Soon, the emerging church would keep and demote women to secondary roles again, after Jesus gave them this foremost honor to be the first to declare the resurrection. The emerging church rejudaized everyone, and in the process went against the will of God expressed through Jesus, that women take a central role in preaching, in teaching, in declaring about God. The resurrection of Jesus also resurrected the women from the curse and death in the garden. Alam niyo yung oppression ng Jewish law sa women, ibinabalik nila sa Genesis. Ibinabalik nila sa story of creation to justify the continuing subjugation of women, the silencing of women, and the placing of women in very, very minor secondary roles in social, political, and religious life. Genesis 3:16-17, matapos na ang babae at lalaking ito ay matagpo ang gumagawa ng hindi pinapagawa sa kanila, to the woman he said, "Your husband will rule over you."
At ito ngayon, ang pinairal ng mga Israelita buong panahon, pagdating ni Jesus ay ipinakita niyang dapat maiba ito, pero pag akyat niya sa langit, sa church, ibinalik ito. To Adam he said, because you listened to your wife, therefore ang lesson for all men, yan ang katuruan ng Israel, was that men should never listen to their wives. That it's only the wives that should only be listening. But in the case of Jesus, that went to set people free, to settle balances, and to settle obligations, na balansehin ang buhay. Kasi kung tama na lahat ang pamamaraan ng Israel, ba't pa ipapadala si Jesus? Tama na pala, di wala na lang babaguhin. But he was sent to represent God and to represent the goodness and the kindness of God to everybody. So by showing himself first to women, by making women the first preachers of his resurrection, by placing women in the position of speakers and preachers, and by placing men in the position of hearers and learners about the most important doctrine of Christianity, his resurrection, Jesus effectively lifted and reversed the Jewish bias against women. Jesus effectively lifted and reversed the role of women in the faith community. Jesus effectively resurrected women, represented by Mary Magdalene, from their social and cultural death, bondage, and oppression. When Jesus resurrected, Mary Magdalene, women, all the weak, all the rejects of society, the oppressed, the marginalized, were also resurrected and liberated in many ways. The deep meaning, one of the deeper meanings of the resurrection of Jesus, that when he rose to the utmost place, he carried prisoners with him that were set free. Ephesians 4:8, as the scriptures say, when he went up to the highest place, he led away many prisoners and gave gifts to people. Gifts of freedom, gifts of meaning, gifts of purpose, gifts of significance. And these prisoners were prisoners of the Jewish tradition, prisoners of the Jewish law and religion, prisoners of race, of gender, of social status. They were also set free when Jesus resurrected. Jesus had been progressively at work on this project of setting women free, and others too. Luke 10:41, the Lord answered, Martha, Martha, you are worried and upset about so many things. But only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her. You know the story. Jesus went to the house of the sisters, Mary and Martha. Martha was in the kitchen, busy preparing for the so many guests that were gathered in the living room where Jesus was teaching them. The younger sister, Mary, sat with the men right at the foot of Jesus, listening to his teachings. And this body language is telling you that she is defying tradition na mga babae sa kusina, ang mga lalaki lang doon sa labas, sa sala. She was defying tradition na lalaki lang mag-aaral, lalaki lang matututo, lalaki lang matitrain, sila lang magli-lead. She was defying all that. At ang ate niya, sabi kay Jesus, Lord, sabihan mo naman yung kapatid ko, samahan ako sa kusina. Doon kaming mga babae. At sabi ni Jesus, Martha, masyado ka maraming pinoproblema. Like, to be a perfect host, to feed the men. You're not even thinking of feeding your own mind. You are not even thinking of feeding your own soul. All you are thinking is feeding the men. And Jesus said, Mary has chosen what is best. Meaning, better than your choice. It will not be taken from her. She will sit here. If you want to do the kitchen, do it. If you don't want to do it and sit here, sit here. Let the men go hungry, but all of you will be fed spiritually. That was Jesus. Kilala ba natin si Jesus? Iba siya. Kaya siya ipinadala ng Ama para ibahin ang kalakaran ng mundo na ang daming api, ang daming kinakawawa, ang daming binabaliwala. Half of the population of the world was women. And they were oppressed for thousands of years.
because of the tradition that developed from the story of Genesis. So she was sitting with the men, learning, training, and obviously she was headed for discipleship, for leadership. Si Jesus, nung naglakbay siya mula sa Galilee patungong Jerusalem, ang layo nun. Malayo yon. Ang kasama niya, marami mga babae. At nung siya ay hinuli, nagtakbuhan lahat ng mga lalaking disciple niya. Nung siya ay ipinako sa krus, nandun yung mga babae. Isa lang natirang lalaki doon, si John. At nung siya ililibing na, wala nang mga lalaki. Puro babae ang sinundan-sundan yung mga sundalo kung saan ililibing si Jesus. Kaya alam nila kung saan nilibing eh. Kaya nung umagang-umaga ng linggo, sila tong madilim pa, nagpupunta doon sa libingan para ayusin yung bangkay na walang aayos sa mga lalaking disciples. Katatapang ng mga babaeng ito, ipinagbawal kahit sino man na lumapit sa libingan na yun. Nilagyan nyo ng selyo ng empire. Nilagyan ng mga bantay. Walang pwedeng gumalaw. The priests were concerned not about who will get in, but who might get out. Tiniyak nilang hindi makakalabas si Jesus sa libingan na yon. Kaya pinalabantayan nila. Pero alam natin na naganap. Nagpadala ang Diyos ang anghel, lumindol, binuksan ng batong ito, lumabas si Jesus. Lingid yun sa kaalaman ng mga babae. Pero buong tapang nilang hinarap yung dilim, yung mga sundalong pwede nilang abutan, pati yung batong hindi nila kayang tinagin, hindi yun naging sagabal para gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Sino ang mga babaeng ito? Luke 23:55 to 56. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. Then they went to prepare some sweet-smelling spices for his burial. Sila yun. In following Jesus from Galilee to Jerusalem, these women had obviously set themselves free from the usual bondage of women to the house and to their menfolk. Ilang linggo yun para sila umalis sa kanilang mga tahanan sa Galilee, sumunod-sunod kay Jesus. Which means, nilagot nila ang tanikala na nagtatali sa kanila sa kaldero, sa kalan, sa kusina, sa labada. Nilagot nila ang tanikala na nagtatali sa kanila kalilingkod sa asawa lang nila at wala nang iba hanggang mamatay sila. Sumunod sila kay Jesus. You know what that meant? That they emancipated themselves from the traditional role of women that would not permit them to develop spiritually, to even follow Jesus where Jesus would go. Hindi masama sa mga ina, sa mga asawang maging mabuting may bahay, magluto, maglaba, mag-alaga ng mga tao sa bahay niya. Pero hindi niya dapat pabayaan ang kanyang sarili na lahat nag-grow, siya hindi. Na ang pag-grow niya pala ay GRO. Grow, yun. Lingkod ng lingkod, libang ng libang sa mga kalalakihan. Dapat may W, grow. Hindi ka chimay-chimay lang lagi. Bagamat napakahusay ang mga babaeng nagagawa nila yan. And with correct time management, it can all be done. Pero dapat katulong din yung mga lalaki sa bahay. Hindi babae lang. Yun ang pinauso ng Israel eh. Kasi sinisisi nila si Eva. Ayan, dahil kay Eva, aalilain kayo lahat. But soon, in spite of the fact that Jesus set women free and gave women the honor to be the first to declare the resurrection, some elders in the church would backslide into Jewish attitudes, invoking the second story of creation. Soon, some elements of the church life would be re-Judaized. Naging Kristiyano na, nagbabackslide pa to Judaism sa kanilang pamamaraan. Soon there would be against women teachings versus pro-women teachings in the church. Soon, teachings trivializing, limiting, and oppressing women would be reintroduced in the Christian church, despite the very clear teachings of Jesus setting women free. For example, si Pablo, nung ninanarrate niya ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, 1 Corinthians 15:4-8, talking about Jesus, Paul goes on, he was buried, and 3 days later, he was raised to life. Christ appeared to Peter, then to the 12. After this, he appeared to more than 500 other followers, most of them still alive, but some have died. He also appeared to James, and then to all the apostles.
Finally, he appeared to me, even though I am like someone who was born at the wrong time. Did you notice? Mary and the other women, the first and original witnesses to the resurrection, were grossly and glaringly omitted in the narrative. Biglang sila'y nawala. Paul would even forbid women to preach, especially to men. Can you imagine if that prohibition applied to Mary Magdalene right after the resurrection? The world would have not known that Jesus was raised from the dead. 1 Corinthians 14, 33 to 34. When God's people meet in church, the women must not be allowed to speak. They must keep quiet and listen as the law of Moses teaches. Can you imagine this? After the resurrection and after the life of Jesus validating women, they are now forbidden to speak in church. At ito ang paboritong verses na maraming churches in the past 2,000 years. And remember kung saan nag-invoke the law of Moses? The same law that put Jesus to death. Imagine if you applied this to Mary Magdalene, no one would have known. In fact, sinabi na nga niya, ayaw pa maniwala ng mga disciples. Sabi mo, nananaginip ka lang, ilusyon mo lang yan. Hindi pa nga sila naniwala agad. Kaya napakahalaga mga kapatid ang Jesus filter. To filter all teachings, all verses, all regulations, all doctrines through Jesus. At yung lalampas lang, katulad nung hinayaan ni Jesus, gusto niya mga women to lead, to study, to take active roles in the church. Yun lampas, yun ituloy. Pero yung mga hindi lalampas kay Jesus, ilagay na sa library. Reference point, occasionally might be useful, but should no longer be universally applied. Because Jesus came to correct all errors, to correct all deficiencies and imbalances. Pero pagpunta niya sa langit, yung natirang church, nag-backslide to Judaism. That's why we should put Jesus Christ back to His church. Kasi, ang namamayani, marami na namang laws of Moses. Now, back to the story. The issue was, men were stronger and more powerful than women, therefore who would roll the stone for the women? But as you see, God attended to that issue. The answer is God, or God's angel, would. God did roll the stone away. Of course, it's a metaphor. Yang batong yan, bagamat literal na bato, marami pa yung equivalent sa buhay na bato na hinahawi ng Panginoon para padaanin ng mga babaeng papasok sa libingan ni Jesus, para malaman nilang si Jesus ay nabuhay na at ipamalita nila ito. Sino ang dapat magbusal sa bibig ng mga babae para magturo kung si Jesus mismo ang siyang nagbigay sa kanila ng ganitong privilege? Galatians 3:28, faith in Christ Jesus is what makes each of us equal with each other. Whether you are a Jew or a Greek, a slave or a free person, a man or a woman. Hindi na yan issue. Hindi issue ang race or gender. Hindi issue ang ganyang mga bagay. Ang lahat ay pantay-pantay dahil kay Jesus. With the resurrection of Jesus, the law of life prevailed over the law of death. Literally and symbolically. The law of God's love prevailed over the Jewish law of Moses that mandated death for Jesus, silence for women, and stoning to death for all who transgress the law of Moses. With the resurrection of Jesus, the equal status of women and men, killed by the Jewish tradition, was resurrected by God through Jesus. Sariwain natin yung first creation story. At mga kapatid, kung 3, 5, 10 taon na kayo na nagbabasa ng Bible at hindi nyo pa natatanto na at least there are 2 accounts of creation in the Bible, you are not reading enough. The first account of the creation is Genesis 1:26 to 28. God said, "Now we will make humans, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds, and other living creatures." So God created humans to be like Himself, meaning God-like. He made men and women. He gave them His blessing. Sa unang account of creation, sabay nilikha ang babae at lalaki.
Basahin nyo. At pagkatapos nun, ang goal sa paglikha sa kanila is to make them like God. They will be like us. And they will rule creation like God would rule. That was the contemporary English version. To read it in the New International Version, Genesis 1, 26 to 30, then God said, let us make mankind in our image. Hindi man as in lalaki. Gumawa tayo ng tao. Di ba sa Tagalog yung tao, hindi mo alam kung lalaki o babae yun? May tao ba dyan? Sino ang tao doon? Pag in English mo na, sabi mo, may tao, sasabihin mo na agad, he is there. She is there. Nagkakaroon ng gender sa English. Pero sa Tagalog, which is a non-sexist language, tao, sangkatauhan, and English also an equivalent. And the word used in Genesis 1 is mankind, not man, as in male. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Sabay. The image of God is from male to female, and vice versa, from female to male. Circular, because the whole image of God was projected on creation, which became male and female. Therefore, male plus female is the complete image of God. And the first creations were male and female, sabay. Now, the other storyline is in Genesis 2. Just a few verses away, there's a second story of creation, which the Jews made popular, which most of Christianity adopted and made popular, forgetting the first story. Genesis 2:7. The Lord God took a handful of soil and made man. This time, this is male. The second version of the story is male agad yung ginawa. 15. The Lord God put the man in the garden to take care of it and to look after it. Now, the purpose of creation, this second story is for the man to be a farmer, for the man to be a gardener, not like God who will rule, but somebody who will take care of plants. Verses 18 to 20. The Lord God said, it's not good for the man to live alone. I need to make a suitable partner for him. So the Lord took some soil and made animals and birds. He brought them to the man. None of this was the right kind of partner for the man. You see, ang unang ginawa talaga man, male, tapos sabi niya, ay, kulang siya sa farming, kulang siya sa pag-agriculture, magawa ng partner. Anong ginawa ang mga partners? Animals and birds. Read your Bible. Then dinala doon sa lalaki. Ayoko sa kanila, ayoko sa kanila, ayoko sa kanila. So, from verses 21 to 23, the rest was his story. Story na nung lalaki yun. Tinanggal ang kanyang tadyang, gumawa ng babae, blah blah blah. That's the second story. At yan ang paborito ng mga Jews. Hoy, tadyang ka lang. At yan ang lagi nilang gina-justify to oppress women and to make them second place. But remember, there were at least two stories. But apparently, there's more than two stories. Because when Cain was sent out of Eden, he got married and found a wife in a community where that woman came from. So apparently there would be at least a third story of creation here, how those women outside of Eden and the men there were created. Read your Bible. In fact, in Psalms, there's another account of creation. Mga Kristiyano kasi konti-konti verses lang kinokopya, tapos yung interpretation ng iba, yun ang gagayahin nila, nalilimit ang kanilang mga pananaw. So, Cain found a wife in another community. Interestingly, so you have story 1, male and female together, sabay, pantay, created to be like God. And then story 2, man muna, ginawa yung woman after the man, and then they became gardeners, at binigyan sila ng mga law. Walang ibinigay na law doon sa unang grupo. Ito, binigyan, huwag kang kakain yan. And very interestingly, pinagbabawal kumain, pero nilagay doon sa kalagitnaan ng garden where you cannot miss it. No? That's another question there. Pero nakain nila, so pinarusahan sila. O babae ka, paparusahan ka, hindi ka dapat sa'yo, magiging submissive ka sa lalaki all throughout. At ito ang paborito, yan ang sinundan ng Jewish religion. Na sinusundan ng Christian religion in the last 2,000 years, at least most Christian religions anyway, they forget the first story.
But very interestingly, in Genesis 5, verses 1 to 2, inulit yung first story, effectively sandwiching the second one. Genesis 5, 1 to 2, when God created mankind, He made them in the likeness of God. He created them male and female and blessed them and named them mankind, not man, mankind when they were created. So at least you have two choices here. The Jews chose story 2. For example, di po ba biblical tayo? Then, pwede ka rin pumili nung story 1 kasi parehong biblical eh. Pero alin ang gusto mo? Yung oppressed yung women o yung pantay? Obviously, dumating si Jesus para bigyan ng diin, liwanag at pansin yung first story. Niya pantayan. Kailangan hindi oppress ang mga women. Yan ay tinutuwid niya all the time. Kaya sa resurrection, the most dramatic statement of Jesus, women were given the privilege to know about it and to preach about it. With the resurrection of Jesus, many other profound resurrections happened. The resurrection of Mary Magdalene and women in general, the resurrection of equality, of freedom, of love, of rest and peace, the resurrection of life for all, not only for a few. Galatians 3:28, faith in Christ Jesus is what makes each of you equal with each other. Whether you are a Jew or a Gentile, a slave or a free person, a man or a woman. Jesus was sent by God, and Jesus' main mission is stated in Matthew 11:28 to 30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Yan ang ginawa ni Jesus. Alam niyang pagod na ang mga tao sa kasusunod sa Jewish law. Sabi niya, magpahinga kayo. Pag sa akin kayo sumunod, mapapahinga kayo. Pag sumunod kayo kay Moses, mapapagod kayo at babatuhin kayo para kayo mamatay. John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Yun ang dahilan kaya dumating si Jesus. Konti lang ang merong masarap na buhay, lahat hirap. Sabi niya, ninanakawan kayo, alam niyo ba yun? At ang numanakaw sa mga tao, relihiyon. Sabi niya, ninanakawan kayo, pinapatay kayo, sinisira kayo. I came so that you might have life. And Jesus paid with His own life for that to happen. Kaya mahalagang i-preach, mga kapatid. Hindi pwede magpakyut sa preaching. Just don't disturb the peace. Let people continue with what they want to continue with. Parang hindi namatay at nabuhay uli si Jesus. Kung hindi tayo kikibo sa mga bagay na napakaliwanag niyang itinuro. Kung patuloy lang nating hindi gagalawin ang sistema para tahimik ang lahat, bakit pa namatay si Jesus at nabuhay na muli? It is to set people free, to give people rest, to give them peace, which was denied them by the religion. The resurrection of Jesus gives life to the fullest to all, to humankind, to all males up to all females, to all kinds of races, and very especially to dignify the oppressed, the marginalized, yung mga inaapi-api ng mga law of Moses. This is what it means that Jesus died. Pag nagpakyut lang tayo sa mga Holy Week, sa mga Pasko, sa mga celebration, and not go deep